Hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit mo gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27, 2 taon pa. They're still targeting Sara. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, is either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung sino pagdating ng 2028, among them. Kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sinong kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far, but you don't know. 2020, may lalaban pa sa kanya. So, mahirap muna mag-commit. Kasi, halimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang mahawak sa pondo, tinatawanan, di bigyan ng pansin. Di ba? Siya pang masama. O ngayon, lumalabas na tama siya. O di paninira na sa kanya, tumama sa kanya. Nung ayos ang bigyan ng parliamentary courtesy, pinatawag siya, kine-question siya ng mga ni Ako Bicol, si Ko. Ginawang issue yun, di ba? Wala siyang kalaban-laban sa isyong ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya, courtesy, ibig sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi niya ng paninira na kay Sara, bumabalanda, pumapabor sa kanya. Kaya, yun lang ang masasabi ko. You are making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang sinisiraan niyo siya, na hindi niyo kayang tayuan, panindigan. Yung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was mayor for 9 years. I have my confidential fund. My confidential fund, every quarter, na-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper, sinisil ko sa pero pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Di sana, in-review nila lahat ng ang confidential fund, down to the mayor, hanggang sa presidente. But even COA cleared Sara's expenditures, lahat. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit yan. Kaya confidential yan for the eyes lang ng COA yan. Bakit hindi maintindihan ng mga makabayan, Gabriela, Kabataan, and the other congressman? Because meron silang personal vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi pares kami pinaglalaban. Pero sa ngayon kasi hindi na kasi issue yan dahil dinadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left. So, pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally side by side because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit mo gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. Hello mga boss, ito nga, tama naman ito talagang si Mayor, no? Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na itong mga ginagawa ni Bongbong Marcos at itong kanyang pinsan na allegedly ay mastermind sa mga flood control anomalies ang kanilang mga ginagawa ng panggigipit ng mga Duterte ay purely political. Ayaw nila na makaupo uli ang mga Duterte. Gusto nilang hawakan uli. Gusto nilang hawakan ang gobyerno habang buhay. You would imagine, itong Dolomite before sa Duterte administration, punong-puno yan ng basura. Punong-puno at nakakahiya sa mga international medias at mga foreign vloggers na minsan na feature nila itong Manila Bay. Ngayon, inayos ni Pangulong Duterte. Inayos. Ginastusan.
pera ng taong bayan. Pero ngayon, dahil itong si Ridon, point ni Tatay Digong. Pero anong ginawa nitong ni si Ridon? Travel, walang humpay na travel kaya na-terminate ito. Ngayon, kasi sip-sip at sop-sop sa puwet ni Tambi, allegedly, at ni Bongbong Marcos, ito, gusto niyang paimbestigahan ang Dolomite para siraan talaga yung mga Duterte. Alam ng taong bayan hindi na yun hatatago. Yan ang katotohanan. Ngayon, ang baha sa Cebu at iba pang part of Visayas. Ang korupsyon nasa Manila. Pero yung investigasyon doon sa Davao City. Tingnan niyo ang kawalanghiyaan itong gobyernong ito. Ang mahirap magnakaw ng sardinas, tinapay, o di kaya mangga sa kapitbahay, kulong agad. Pero kung itong mga putang ina na nagnakaw, sasabihin na kailangan natin ng ebidensya. Malinaw na ebidensya para hindi di ma-dismiss ang kaso. Ikaw, Bongbong Marcos, sa sumbong ng Pangulo sa website, nakita mo ikaw mismo nag-inspect doon sa mga allegedly ghost project na mga flood control. Ikaw mismo, kitang-kita sa dalawa mong mata unless high ka na hindi ka nakakita or wala ka sa sarili nung nag-inspect ka. Yun na pinakamalinaw na ebidensya, mga kababayan, mga boss. Pero ang tanong ng Pangulo, ang sabi ng ating Pangulo, iwan ko ba kung nasa state of consciousness itong ating Pangulo, nagtatanong lang tayo, sabi niya, kailangan ng malinaw na ebidensya, itong kawalang hiyaang Senate hearing na alam naman natin na meron silang pinoproteksyonan. Yan lang po yung aking pananaw. Tapos, yung itong si Lacson, sa kanyang privilege speech, 67 na mga kontraktor, at itong mga Diskaya, merong 17 na mga pinapangalanan. Pero anong ginawa ni Lacson? Pinatawag ba? Wala. Wala niya gipatawag. Tingnan nyo. Ngayon, ang recommendation ng ICI. Kasuhan itong mga dating DPWH employee, mga politiko, pero safe pa rin si Tambi. Wala pa rin kaso until now si Saldico, mga boss. Tingnan nyo mga kawalang hiyaan nila. Kasi, alam natin na itong, sabi nga ni Rowena Guanzon, magpapakalbo ko na siya kung makulong itong si Tambaloslos. Well, tingnan natin. Kasi alam naman natin, even kayo mga kababayan, hindi naman yun lingit sa kaalaman na itong investigasyon ng ICI pumunta doon, nagpicture sa mga flood control ng Davao City. Napahiya nga si Magalong alam yung sinabihan niya dati sa panahon ng Duterte naayos naman yan. Pero ngayon sa Marcos, wala. Pinabayaan. Umalis si Magalong. Tingnan nyo, ang US aid dati sa Yolanda nasa $10 million, ngayon $1 million na lang. You can imagine how these things happen. At takot na takot ang Amerika magbigay ng tulong, baka nakawin itong mga putang inang mga buhaya na sa Kongreso. Imagine, ito lang yung nila, tulong sa atin sa panahon ng sakuna. Kasi takot sila magbigay ng tulong, baka nakawin nitong mga walang hiya.